Umani ng iba't ibang reaksyon ang videong ito sa TikTok na mala out of this world na kuha ng aso na tumatakbo sa snow. Marami ang na-confuse kung saang lugar ito. May nagsabi na kuha daw ito sa isang discreet na lugar sa Birmingham, England. Maraming namangha at marami ding hindi naniwala dahil ang totoo, ang video pong ito ay fake. Opo, ito po ay edited. Pero alam nyo ba na may makukulay talaga na kalangitan na totoong masisilayan? At ito ang Aurora Borealis. Kuha ito ng isang netizen sa Norway. Napakagandang pagmasdan ng kalangitan, di po ba? Parang may kurtina ng makukulay na liwanag na tila ba sumasayaw sa himpapawid. This is so beautiful. Oh, I haven't seen this strong northern lights in a long time. Madalas ito ay kulay green, pero minsan ang liwanag ay nagkakaroon ng kulay blue, red at violet. At alam nyo ba na nagpo-produce din ito ng sounds? Pakinggan natin. Parang radio frequency lang, di ba? Paniniwala ng mga Northerns noon na ito daw ay eternal river of the sky. Maraming Swedes din ang naniniwala na ito ay regalo ng poong may kapal na liwanag at init tuwing winter. At nagpapahiwatig din daw ito ng masaganang ani sa susunod na taon. Kung may galing sa Diyos, sa parte naman ng South ay naniniwala sila na ito ay sumisimbolo ng kadiliman. Nagpapahiwatig daw ito ng pagsiklab ng digmaan, sakit at kamatayan. May mga katotohanan kaya ang mga ito? Salamat nga pala kay Miss Janet Santillan Eduki Hugo sa pag-suggest ng topic natin today. Mabalik tayo. Ang Aurora Borealis o Northern Light ay pinag-aralan ng mga sinaunang Roman at Greek astronomer. Ang phenomenon na ito ay pinangalan sa Roman goddess of dawn na si Aurora at ang Greek god of the north wind na si Boreas. At alam niyo ba na meron ding Southern Lights at tinatawag itong Aurora Australis? Masisilayan ang aurora sa mga bansang malapit sa North Pole at South Pole. At ang responsable sa nakakamanghang liwanag na ito ay ang araw at hindi kung ano-anong kwentong bayan. Paano? Hindi lang init at liwanag ang ibinibigay ng araw sa atin. Ito ay naglalabas rin ng marami pang ibang energy at maliliit na particles. Ngayon, pag tumama ito sa ating planeta, sinishield ito ng magnetic field na nakapalibot sa Earth. Ngunit hindi sa lahat ng panahon ay pare-parehong amount ng energy ang inilalabas ng araw. Mayroong mga patuloy na streaming ng solar wind at solar storm. Sa panahon ng isang uri ng solar storm na tinatawag na coronal mass ejection, ang araw ay bumubuga ng isang malaking bubble ng electrified gas na maaaring maglakbay ng napakabilis sa space. Kapag ang isang solar storm ay mapunta sa Earth, ang ilan sa mga energy at maliliit na particles ay maaaring mag-travel pababa sa mga linya ng magnetic field sa North at South Pole patungo sa ating himpapawid. Doon ang mga particle ay nag-i-interact sa mga gas ng ating atmosphere na nagre-resulta sa magagandang display ng liwanag sa kalangitan. Nagre-react ito sa oxygen na nagre-resulta sa green at red na ilaw. Ang nitrogen naman ay blue at violet. Ayon sa NASA, ngayon taon daw ng 2024 ang may pinakamalakas na aurora na naitala makalipas ang 500 years. Ikaw kaasam na silayan mo na ba ang Aurora Borealis? Kung oo, paki-comment nga ng inyong experience. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!